Pause mo na. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ito po si Dr. Jeff Hon. Nandito po tayo sa clinic at patuloy po natin yung ating live consultation. No? Meron po tayong pasyente na sa harap ko. Ilang taon na po siya? Hello. 7? Opo. Okay. Anyway, huwag kayong mag-alala. Hindi ko naman isali yung mukha ninyo dito. So, okay lang daw. Okay. Sige po. So, ano tawag ito? Today is June 9. Ayan. Okay. So, ang problema po ni baby girl, hindi pala baby, 7 years old. Kagabi daw, ay, ito daw nakuna ni mama niya. Yan. Pinakita sa akin yung ano. Ayan, klaro pala. Oh, yun ang nasa balat niya, no? So, infection of the skin, no? Okay, mukhang nag-umpisa ito sa parang folliculitis, no? Okay, although walang hair diyan, walang hair follicle, maaring infection of the skin ito starting with a skin pore. Okay? At maaring ito ay folliculitis o infection of the skin, no? Okay, pero ito parang mas malaki ito. Saan ito? Saan ako magturo dito? Yan, mas malaki niyan, no? So parang ito po ay dahil suppose kumakalat na po, no? Kaya lumalaki, no? So yun. At ganyan po, anong nangyari na po mas malaki na kaysa dito? Pumutok siya, Dok. Pumutok na. Ang bilis naman ito. Kagabi lang po ito nag-umpisa. Yung isang araw pa, Dok. Yung isang araw. Okay, so ano natin, pati nga. Tapos, may bago na naman siya, Dok. Yan. So ilapit natin yan, ha? Yan. Ewan ko lang, kuha ba? Ayan. Nakuha ba? Hindi. Hindi at Sama camera dito. Ha? Konti, Dok. Pagpunta, Dok. Yan. Yan. Yeah. Ay, okay, kayo pala, mas magaling pala kayo ng camera woman eh. Ayan, pero natakpan na no, Ito, nilagyan ko lang. ng bandage. Ayan. Ito Yan. yung pumutok niya. Pumutok na. Oh, Okay. pumutok na siya. Okay, sige po. Okay. So anyway, lumalala. So, infection na naman ng balat. Walang iba, kundi mikrobyo na naman. Siyempre, pag ganyan ang hitsura, bakterya ang dahilan, siyempre, antibiotic na naman. Okay, pero kung sisihin natin yung mikrobyo, para bang sinisisi rin natin ang ating Panginoon. Kasi ang Panginoon natin ang naglikha ng mikrobyo, di ba? Bakit hindi dapat pwede natin sisihin ang Panginoon? Bakit hindi po tayo pwede dapat sisihin ang Panginoon? Kasi ang infection kasi, kahit anong klaseng infection, pulmonya, tonsillitis, UTI, enteritis, folliculitis, or boil or pigsac, ang infection kasi may dalawang dahilan. Palagi ko sinasabi ito. Number one dahilan, sa pag-alam ninyo, walang iba. Siyempre, mikrobyo, di ba? Pero, meron pangalawang dahilan. In fact, ito yung pinaka number one dahilan. Yung pangalawa, yung mikrobyo. Ano yung pinaka number one dahilan? Walang iba kundi bagsak ang immune system or body resistance. Ayun. Kasi po, normally, pag hindi po tayo kulang sa tulong, at hindi tayo napagod, at kumakain tayo sa oras, normally, malakas ang ating immune system. At tuwing may pumapasok sa balat natin na mikrobyo, walang laban. Walang laban yung mikrobyo. Kasi papatayin ka agad ng immune system na built-in sa balat natin. Kasi nandun nakahintay yung mga white blood cells at pwede rin mga antibodies na dala-dala ng dugo doon. Okay? Doon naghintay na ang mga security guard ng balat natin. Yun. Pag malakas ang immune system. Kaya kahit pinasukan tayo ng mikrobyo na ginawa ng nilikha ng Panginoon, walang mayari sa mikrobyo kasi papatayin ka agad ng ating natural immunity or ng ating immune system or ating body resistance. Siyempre, yung natural immunity, walang iba kundi yun ang ginawa ng ating magaling at mahal na Panginoon. Ayun. Pero, pag abusado po tayo sa katawan, hindi tayo natutulog ng maaga, napapagod tayo dahil malikot po tayo, laro dito, laro doon, takbo dito, takbo doon, sayaw dito, sayaw doon, syempre,
mahina ang ating immune system at hindi mapatay kaagad ang mikrobyo. At anong mangyayari pag hindi mapatay kaagad ang mikrobyo? Siyempre, mag-multiply kaagad yung mikrobyo. Okay? Paano mag-multiply mikrobyo? Siyempre, gamitin niya yung sustansya na nasa balat. Ha? Okay? Para dumami sila. So, pag dumadami, siyempre, ang mikrobyo, ang resulta, ayan, yun ang nakita ninyo. Okay? Folliculitis at patungo na po yan sa pigsa or carbuncle. No? Or sa Bisaya, matang tiki. So, wag po natin sisihin ang Panginoon na nilikha niyang mikrobyo. Kasi po, sinadya po ng Panginoon na nilikha niyang mikrobyo para hindi tayo mag-abuso sa katawan natin. Ha? Pero pag abusado po tayo sa katawan natin, hindi tayo natutulog na maaga, hindi tayo kumakain sa oras, at palagi tayo napapagod, syempre, magkakaroon po tayo ng infeksyon. No? Okay, so, para sa ganyan na sakit, dahil bata po siya, 7 years old, pwede po tayo mag-try ng kahit cephalexin muna. Okay, 250 mg per 5 ml suspension, kahit 10 ml, 3 times a day for 7 days. At dahil po namamaga po yan, at masakit, I'm sure, no? Masakit. Bigyan po natin siya mefenamic acid suspension. At pwede tayo mag-apply ng kahit ointment. Hindi po antibiotic ointment, kasi ang kailangan niya, yung antibiotic suspension na inumin. Kasi ang infection po ay nasa ilalim na po. Walang silbi yung antibacterial na ointment katulad ng mupirocin, branded as Bactroban. Walang role po yan para sa akin. So, ang dapat ilalagay po natin na ointment ay yung para sa pamamaga, pamumula, and ultimately, kakati yan. Therefore, para sa kati. Walang iba kundi yung steroid na ointment, kahit betamethasone, cream apply 3 times a day for 5 days. At syempre, ang pinaka-importante, matutulog na siya ng maaga at hindi pwede mapagod. At bukod dyan, para mas mabilis mapigilan natin ang pamamaga at pamumula, magpalagay po tayo ng cold compress. Hindi po hot compress or warm compress na mabasa po ninyo sa Google. Pag meron na mamaga sa katawan, kahit infection, kahit trauma, or dahil sa aksidente or sa Bisaya, sa bunog, kailangan dyan cold compress. Okay? Maraming salamat po. Cold compress daw. Opo.